Ruben na lang po ang itawag niyo sa akin. May gusto lang din akong i-share na kwento sa channel niyo, Boss Kira. Bilang matagal na rin akong subscriber mo. Kwento ko lang po itong experience ko sa bahay ng tito ko. Siguro mga 2015 or 2016 ito nangyari. Nagpa-house blessing nun si tito. Hindi ganun kabago yung bahay. Luma na din, nirenovate lang. Sa pag-ibig niya kasi ito nabili. Siguro may 1 taon na din nilang tinirhan yon bago pa pina-full renovation. So yun nga, house blessing nila nun. Imbitado kami ng family ko syempre. Unang beses lang namin nun na makikita yung bagong gawa nilang bahay. Okay naman, maganda. Pinagawa nila ng 2nd floor at rooftop. So after ma-bless ng pare yung buong bahay, sa wakas kainan na ang pinakahihintay ko. Pagkakuha ko ng pagkain, umakyat agad ako sa rooftop para sana doon pumwesto. Ang kaso, ang dami na pala nilang nauna sa akin. Ayoko kasi ng crowded. Kaya sa 2nd floor na lang ako pumwesto. May terrace din naman doon. Habang kumakain ako, sa gilid ng mata ko, may nakita akong tumakbo ng mabilis papunta sa isang kwarto. Napalingon ako. Wala namang tao. So tinuloy ko lang yung pagkain. Ilang saglit lang, dumaan na naman. Maliit lang siya na parang bata. Di ko sure kasi mabilis lang yung pagdaan niya eh. Nilingon ko ulit ng isang mabilis. Pero wala talaga. Nilibot ko pa ng tingin yung 2nd floor. Pero wala talagang ibang tao nun. Medyo kinakabahan na ako nung mga sandaling yon. Pero inisip ko na lang na baka guni-guni ko lang yon. O baka yung bunso nila. Tapos biglang bumukas yung pinto ng isang kwarto. Nagulat ako. Pero nakahinga din naman agad ako nang makita kong yung pinsan ko lang pala yun. Tinanong ko kung kasama ba niya yung kapatid niyang bunso doon sa loob. Hindi daw. Tinanong ko kung may kasama ba siyang bata. Wala naman daw. Ginawa ko nun, sumabay na lang ako sa kanya sa pagbaba. Kinilabutan na ako eh. Dati nang naikukwento sa amin nila tito at ng mga pinsan ko na may mga nagpaparamdam nga daw doon sa bahay nila. Isa daw yon sa malaking dahilan kung bakit ipinarenovate nila yung bahay. Yung mga nagpaparamdam daw doon ay isang batang babae, babaeng nakapangkasal at isang matandang babae. Pero yung bata daw ang madalas na magparamdam. Minsan nga daw, nakikipaglaro pa ito sa bunso nilang kapatid. Bigla na lang daw nilang maririnig ito na tumatawang mag-isa. Tapos magsasalita. Nakala mo may kausap. Pero wala naman daw itong kasama. By the way, Sir Kira, 3 years old pa lang noon yung bunso nila nung bago nila ipaayos yung bahay. Nakakapagsalita na pero medyo nabubulol-bulol pa. Nung una, hindi naman daw sila nababahala. Kasi ang iniisip nila, normal lang sa bata yung ganon. Yung nagsasalita mag-isa habang naglalaro. Naalarma lang sila nung makita ng pinsan ko na biglang may humila sa laro ang hawak-hawak ng bunso nila. As in sa lakas daw ng pagkakahila, napadapa pa ito. May isang beses pa daw nun. Hapon yon. Nakahiga sila sa sofa at nanonood ng TV. Si Bunso, hawak yung bote ng gatas habang dumidede. Maya-maya daw, napansin nila na parang may inaangalan si Bunso. Yung tipong parang may nangungulit o may kinukuha sa kanya pero ayaw niyang ibigay. Parang ganun daw. Tapos nakita nila na tumigil sa pagdede si Bunso. Sabay abot ng tiyupon
na parang may pinagbibigyan nito. Tapos nagulat sila nang biglang tumilapon yung bote. Sigawan sila nun. Sakto, puro babae sila sa bahay nung time na yon. Kasi si Tito nasa work. Agad daw binuhat ni Tita si Bunso. Sabay labas silang lahat. Nagpunta sila nun sa amin sa sobrang takot nila. Pasig pa kami, Boss Kira. Tapos sila Caloocan pa. Nagpasundo na lang din sila noon kay Tito. Hindi talaga sila umuwi hanggat wala silang kasama. Sa pagkakaalala ko, nung bagong tira sila doon, pinabless na rin nila yung bahay na yon. Kaso wala daw nangyari. May nakapag-advise daw sa kanila na ipa-renovate ang bahay para mapalayas ng kusa yung mga nilalang na naninirahan doon kasama nila. Pero parang walang nangyari, Boss Kira. Noong ngang araw na yon na nagpa-bless sila, doon na din nila kami pinatulog nila mama at papa. Sa sala lang kami natulog noon. Naglatag lang ng foldable na foam sila mama. Ako naman sa sofa pumuesto. Patay na lahat ng ilaw noon. Karamihan tulog na, kundi man lahat. Nanay tatay ko tulog na noon. Sa di ko mawaring dahilan, hindi ako mapakali. Hirap tuloy akong makatulog. Alam niyo yung pakiramdam na hindi niyo makuha yung komportabling higa. Ganun ako nung gabing yun. Mga bandang mag-aalas 3 ng madaling araw, naupo na lang ako sa sofa at nag-cellphone. Kasi di talaga ako dalawin ng antok. Siguro ka ako namamahay ako. Sa kalagitnaan ng pagsi-cellphone ko, biglang may sumitsit sa akin sa may hagdan. At dahil nga maliwanag yung screen ng cellphone, pagtingin ko sa may hagdan, wala akong ibang nakita kundi kadiliman. So binaliwala ko na lang. Cellphone ulit ako. Di pa man nagtatagal, may sumitsit na naman. Pero sa pagkakataong yon, may kasama ng tawa. Tawa ng bata yung eksaktong narinig ko. Tipong nagpipigil pa. Siyempre nagulat ako. Agad kong inaninag yung sa may gawin ng hagdan. Tapos bigla kong naalala, may flashlight nga pala yung cellphone ko. So binuhay ko yun. Tinutukan ko ng ilaw yung hagdan. Inilawan kong maigi, baka kasi pinagtitiripan lang ako ng pinsan ko. Baka nagtatago lang. May ilang minuto ko rin sigurong inilawan yung hagdan. Pero wala talagang tao ron. So sumandal na ulit ako sa sofa at magsi-cellphone na sana ulit. Pagharap ko ng screen ng cellphone ko sa akin, nagulat ako nang biglang may batang dumungaw sa tabi ko at nakitingin din sa cellphone. Napasigaw talaga ako ng malakas noon sa gulat. Nagising pa sila mama at papa sa lakas ng sigaw ko. Agad kong tinutukan ng liwanag ng cellphone yung sandalan ng sofa. Pero wala na yung bata. Kahit natatakot, sinilip ko yung likod ng sofa. Doon ko na-realize na nakadikit nga pala sa pader yung upuan na yon. Kaya paanong may makakadungaw sa akin mula doon? Tangina talaga. Nagtayuan talaga lahat ng buhok ko sa katawan. Parang nalalaki pa yung ulo ko nun sa takot. Tanong ng tanong sila mama sa akin kung anong nangyari. Pero hindi ko ma-explain sa kanila ng maayos. Sabi ko na lang, may bata. Tapos tumabi na lang ako sa kanila at pinilit na makatulog. Di ko nga alam kung nakatulog ba ako nun. Para kasing nakapikit lang ako. Ikinuwento ko yun kay mama kinabukasan. Pero napagkasunduan namin na wag na lang munang sabihin kay Tito. Kasi nga kakapabless lang nila ng bahay. At malaki-laki din yung nagastos nila sa pagpaparenovate para lang mapalayas yung mga entity sa bahay na yon. Ayaw naman naming maging KJ. Hinayaan na lang namin na sila na lang ang makadiskubre sa sarili nila.
Sa ngayon po, iba na yung nakatira sa bahay na yon. Hindi tumagal ang 1 taon mula nang maparenovate yon. Nag-decide na din si Tito na ibenta na lang yung bahay at lumipat na. Hello Sir Kira, tawagin niyo na lang akong May. Maikli lang po itong kwento ko, kaya sana maisama din ninyo. Nangyari ito kasagsagan ng pandemic at bagong lipat lang kami sa apartment na yon. Siguro 2 weeks before ng lockdown nung makalipat kami. Ako, si Mama at yung bunso kong kapatid lang na si Jarius ang nakatira doon sa apartment na yon. Kasi January nung makaalis yung father ko pa Taiwan para magtrabaho. Si Mama po ay malakas makaramdam at si Jarius naman ay bukas ang third eye. Sabi ni Mama, nung bata ay ganun din daw ako, kaya hindi naman daw siya nag-aalala kasi habang lumalaki naman daw ako, nawawala naman yung mga nakikita ko. So inisip niya na baka ganun din ang maging case ni Jarius. Kaya lang, nababahala daw siya sa mga nakikita ni Jai. Kaya kapag may kakaiba na sa mga nangyayari, naghahanap agad siya ng malilipatan namin. Minalas lang kami nitong mag-pandemic. Wala kaming choice kundi magstay sa apartment na yon. Unang araw pa lang ng paglipat namin doon, nakaramdam na daw agad si Mama. Sinabihan niya na ako na mukha daw hindi kami magtatagal doon. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya, meron na daw agad siyang nakita na anino na parang usok daw na kulay itim. Papunta yon sa isang kwarto. Medyo nainis pa nga ako nun kay Mama. Sabi ko, kung meron palang ganun doon, bakit doon pa kami lumipat? Sagot ni Mama, wala naman daw kasi yun nung unang punta namin para makita yung unit. Saka maaliwalas daw doon at mahangin, kaya okay sa kanya. Nakababa na lahat ng gamit namin nun. Mag-aayos na lang kami. Kaya wala na talaga kaming choice, kundi doon na talaga tumuloy. Ilang araw makalipas, wala naman akong nadidinig ng mga kwento kay Mama. Kaya inisip kong okay naman na. Hanggang sa ayun na nga, mag-lockdown na, ECQ. One time, habang naglalaro ako ng ML sa kwarto, biglang napasigaw si Mama sa may kusina. Nagmamadali akong lumabas nun para puntahan siya at tanungin kung anong nangyari. Nagulat daw siya dahil nakita daw niya sa refleksyon sa TV na may nakatayong matangkad na lalaki na itim na nasa likod niya. Pero paglingon naman daw niya, wala naman daw siyang nakita. Tapos sabi niya, samahan ko na lang daw siya dun sa kusina. Pinabuksan din niya yung TV para daw hindi na siya makakita ng refleksyon mula doon. Naiwan sa kwarto si Jai. Tulog kasi siya noon nung magsisigaw si Mama. Maya-maya, nadinig namin ni Mama na tumatawa si Jai sa kwarto. So pinuntahan ko. Tapos nakita ko siya. Nakasalampak sa sahig at mukhang natatawa na naiiyak habang nakaupo sa sahig. Paglapit ko, tinanong ko siya kung anong nangyari. Tapos pagtingin niya sa akin, tumulo yung luha niya. Pero natatawa siya. Nalaglag daw siya sa higaan. Since mukha naman siyang okay, tinanong ko na lang kung may masakit sa kanya. Wala naman daw. Kaya niyaya ko na lang siyang lumabas sa sala. Kako malapit nang matapos magluto ng merienda si Mama. Fast forward po. Nagpapahinga na lang nito si Mama. Nakahiga siya sa sala at nakaidlip na. Habang ako at si Jai, naglalaro lang ng mga toys niya. Andun lang din kami sa sahig ng sala naglalaro.
kasi ayaw magpaiwan ni mama. Maya-maya, bigla siyang nagising. Tapos hingal na hingal. Sinakal daw siya nung itim na lalaki sa panaginip niya. Walang magawa si mama kasi pandemic nga nun. Hindi ka pwedeng maghanap ng malilipatan dahil sobrang higpit pa nun. Habang tumatagal kami doon, yung kapatid ko, nagkakaroon na ng sariling mundo. Nung una iniisip namin, baka dahil bata pa. Usually naman ganun, di ba? Naglalaro talaga sila ng mag-isa. Ayaw din kasi namin siyang pahawakin o papanoorin sa cellphone. Kaya hinahayaan lang namin siya. Madalas ko din naman siyang bantayan at parang normal naman. Nagsasalita siyang mag-isa, oo. Pero siya din naman yung sumasagot sa sinasabi niya. Kaya napanatag kami ni mama. Hindi na lang namin namalayan na may iba na pala. Nagsasalita pa rin siyang mag-isa. Pero hindi niya na sinasagot ang sarili niya. Tuloy lang siya sa pagsasalita na para bang may kausap talaga. Kaya nung minsang makita ko siyang ganun, nilapitan ko siya para makipaglaro. Tinanong ko siya kung sinong kalaro niya. May itinuro siya sa tabi ko. Since medyo sanay na ako sa mga ganito nila Jay at mama, hindi ko na lang pinansin. Pinagpatuloy ko yung pakikipag-usap sa kanya. Pero habang nakikipaglaro siya sa akin, tuloy pa din siya sa pakikipaglaro at pakikipag-usap doon sa hindi ko nakikita. Ang pinaka hindi ko makakalimutan sa part na yon, noong meron siyang iniabot na maliit na toy car sa kalaro niya. Kukunin ko nga sana. Nakaabang na yung kamay ko para kunin yung iniaabot niya. Pero bigla niya rin yung binitawan. Nagulat ako kasi lumutang pa yun sa ere ng ilang segundo bago tuluyang nalaglag. Kala ko talaga nun, namalikmata lang ako. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko nun, pinulot ko na lang yung iba niyang laro ang kotse-kotse. Tapos nilaro ko si Jai. Nung tinawag ako ni mama, mabilis na akong tumayo para puntahan siya. Mula nun, halos araw-araw na kaming nagpapatugtog ng Christian songs para lang hindi masyadong makaramdam ng takot. Si mama naman, talagang hindi daw nawala yung lalaking itim na parang doon talaga nakatira sa apartment unit na yon. Natanong ko nga siya kung hindi ba niya nakikita yung kalaro ni Jai. Pero sabi niya, baka daw hindi ganun kalakas yung enerhiya nito, kaya hindi niya maramdaman man lang. Nababantayan ko pa rin naman palagi ang kapatid ko, kaya malalaman ko agad kung may kakaiba o wala. And so far, hanggang ngayon ay okay pa din naman si Jai. Nakalipat na po pala kami, Sir Kira, after 3 years. Parang wala naman nang nakakausap o nakikita si Jai, kaya okay naman siya. Si mama naman ay okay na din. Sanay na daw siya, pero hindi din talaga maiwasang matakot sa mga nakikita niya. Lalo na sa iba na kayang makapanakit talaga. Pero kasama naman na namin yung stepfather ko. Kaya hindi na ako mag-isa na mag-aalala palagi sa kanila. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Salamat po ng marami. Karanasan po ito ng kapatid kong bunso. Isang karanasan na talagang nagpabago sa kanya. Tawagin na lang po nating Alfred si Utol. Ako naman po si Gino Bosquira. 5 kaming magkakapatid na puro lalaki. Si Alfred ang bunso at ako naman ang sinundan niya. 2 taon lang ang agwat namin, kaya kami talaga yung sanggang dikit sa magkakapatid.
Medyo malaki kasi yung agwat ng edad ng mga kuya namin sa amin. Yung sinundan ko, 8 taon ang agwat namin. Mula pa nung mga binata pa kami, itong si utol ko, pilyo na talaga pagdating sa mga babae. Kaya nga hindi ako makapaniwala nun sa kanya nung ipagtapat niya sa akin na nagkajowa daw siya ng kapwa lalaki. Naging kabit siya ng isang may edad na pamilyadong bading. Di ko alam kung tama bang kabit ang itawag kapag kaparehong lalaki o babae ang kalaguyo. Pero di ba, pagtataksil pa rin yun. Anyways, ayun nga. Nakilala raw niya ito sa isang bar nung minsang magpunta sila doon ng mga tropa niya. Ipinakilala ito sa kanya nung isang kaibigan din. Una pa lang daw, nahalata niya na kasi iba kong makatitig sa kanya. Pero kung titingnan mo daw ito, hindi mo mahahalatang bading. Lalo pa sa kwentuhan nila nun, problemado daw sa pamilya kaya nagiinom. So long story short, naging sila nga nung bakla. Natawagin na lang nating Sir Tony. Mapera daw talaga ito at talagang sunod ang luho niya kaya hindi niya din mabitawan. Pero sige pa rin naman siya sa panchichiks nun, lalo at di siya nawawala ng pera. Pero syempre, nagagalit ito kapag nalalamang ipinambababae niya yung perang ibinibigay. Pero kasi bet na bet talaga siya ni Sir Tony kaya hindi siya mahiwalayan. Hanggang sa makilala niya si Christina. Hindi naman daw ito kagandahan, pero unang kita pa lang daw niya rito, para ba siyang na love at first sight. Kaya nagpakilala agad siya at kinuha ang number nito. Mula daw noon ay napadalas ang paglabas-labas nila. Nung una, may mga kasama pang friends. Hanggang sa lumalabas na sila ng silang dalawa lang. Hanggang sa naging sila na nga. In love daw siya noon kay Christina. Na gusto niya palagi itong nakikita at nakakasama. Para daw siyang mababaliw sa lungkot kapag hindi niya ito nakakausap man lang. Nung time na to, Sir Kira, nasa Maynila ako at nag-aaral. Tito ko ang nagpapaaral sa akin dahil hindi na kaya nila mama na pag-aralin kami ng sabay ni Utol. Yung mga kuya namin, may mga kanya-kanya ng buhay nun. Mine-message nga ako nila mama nun. Pagsabihan ko daw yung kapatid ko dahil napapabayaan na ang pag-aaral kakapag-ibig nito. Mga 1 buwan na daw sila noon ni Christina nung ipakilala siya nito sa parents niya na ikinawindang daw niya. Kasi yung daddy ni Christina ay si Sir Tony pala. Gulat na gulat silang pareho na muntik pa silang mabisto. Di daw nila malaman kung anong gagawin at kung paano nga akto. Tinanong sila ni Christina kung magkakilala sila. Siya na yung sumagot. Sinabi niya yung totoo na magkakilala nga sila pero nagkakilala lang sila sa common friend. Di raw alam ni Utol nun kung dahil daw ba sa kaba o ano. Pero para daw nakalimutan niyang mahal niya si Christina nung mga oras na yon. Hindi niya maramdaman na mahal niya ito. Tapos kahit nasa gipit na sitwasyon sila, parang ang gaan daw ng dibdib niya na di niya maipaliwanag. Nairaos naman daw nila ang gabing yon. At grabe daw yung mga message sa kanya ni Sir Tony. Galit na galit daw ito at dinedemand sa kanya na hiwalayan ng anak niya. Kundi ay puputulin daw nito ang sustento kay Utol. Pero hindi niya sinunod. Sa halip gumanti pa ito ng pananakot na sasabihin niya sa pamilya ni Sir Tony ang totoo kapag pinutol na ang relasyon nila. Grabe ang drama, no? Kala mo nasa movie Pero yun na nga yung naging sitwasyon nila. Mula daw nung maipakilala siya ni Christina, halos araw-araw na siyang isinasama nito sa bahay nila. Tapos, tiyempo naman na palaging nandoon din si Sir Tony. Kapag nandoon sila,
Madalas niyang mahuli na nakatingin ito ng masama sa kanila, lalo na sa kanya. Pero binabaliwala niya na lang. Bumabawi na lang daw siya dito sa performance kapag sila naman ang magkasama. Aaminin kong medyo nandiri ako nito kay Utol habang ikinukwento niya to sa akin. Grabe, ang hirap i-imagine. Makalipas lang daw ang isang buwan halos, bigla daw naglaylo sa kanya si Sir Tony. Di na siya halos kinakausap nito o kahit message man lang. Pero tuloy pa din daw ito sa pagbibigay ng pera sa kanya. Doon na lang din sila nakakapag-usap. Hanggang isang araw, habang naliligo daw siya, may nakapa siyang bukol sa singit niya. Maliit lang daw yon nung una, pero lumilipas ang mga araw, palaki ito ng palaki. Mabilis ang paglaki nito. Namalayan niya na lang na nahihirapan na siyang maglakad ng diretsyo. Noong mga panahon na yan, hindi na siya kinakausap ni Sir Tony totally. Hindi na rin daw ito nagbibigay ng kahit ano sa kanya. Minsan tinatanong-tanong niya kay Christina kung nasaan yung daddy niya. Kung di daw nasa office, nasa bahay lang naman. Hindi niya na rin magawang makipagkita noon kay Christina dahil hirap na talaga siyang lumakad. Kahit na gustong-gusto niya itong makita. Napansin na yon nila mama. Kasi nga, di na siya naglalalabas. Di na rin siya nakakapasok. Eto na yung time na nagsusumbong na sila sa akin about kay Utol. Hanggang sa mapauwi ako dahil sa isang message ni mama. Dadalhin daw nila sa albularyo si Utol dahil mukhang kinukulam daw. Bumiyahe agad ako noon kinagabihan dahil sa pag-aalala. Sobrang laki daw ng bukol sa hita at kilikili ni Alfred at hirap na siyang makagalaw. Halos 2 araw ang biyahe pa uwi sa amin, kaya tapos na yung gamutan pagdating ko. Nagulat ako sa itsura noon ni Utol. Awang-awa ako sa kapatid ko. Ang laki ng ibinagsak ng katawan niya. Di naman siya yung tipong nakaratay na lang sa higaan. Pero kitang-kita ko na nahihirapan talaga siya kahit sa pag-upo. Suot niya noon yung duster ni mama dahil naiipit yung bukol niya kapag nakashort siya. Laging nakataas yung kaliwang paa niya at nakabukaka. Nakataas din lagi yung kaliwang braso niya sa ulo dahil sa bukol niya sa kilikili. Gusto kong matawa nun sa itsura niya pero pinipigilan ko. Baka kasi madagukan ako ni Papa. Sabi siya ng sabi sa akin noon na gusto niya raw makita si Christina. Sabi ko sa kanya, sure ba siyang magpapakita siya sa ganong itsura? Oo daw. Di tinanong ko sa kanya kung saan nakatira at susunduin ko kako. Sabi niya, sa school ko na lang daw puntahan. Ipinadala niya rin sa akin yung cellphone niya para raw matawagan ko. Hindi naman ako nahirapang sunduin si Christina. Sumama agad siya nung malaman yung sitwasyon ng kapatid ko. Kaya daw pala hindi nagpaparamdam sa kanya. Maging siya, nagulat din sa itsura ni Alfred nung makita niya ito pagkadating namin sa bahay. Mangiyak-ngiyak pa nga ito. Fast forward tayo ng konti, Sir Kira. Medyo mahaba na Nangangawit na ako sa pagtatype. 2 araw na ang nakakalipas mula nung ipagamot nila si Alfred. Pero hindi pa rin humuhupa ang bukol at sakit na nararamdaman niya. Isang tita namin ang dumalaw nung malaman ang nangyari kay Utol. At sabi nito, may karga nga daw si Utol. Kinukulam nga raw ito. May inirekomenda siyang makakatulong sa amin. Magaling daw na albularyo. Medyo malayo nga lang. Di na kami nag-aksaya ng oras. Nagpasama na agad kami sa sinasabi niyang magaling na albularyo. Pagdating namin, panlima pa kami sa pila. Pero no choice, kaya naghintay lang kami. Nung matapos na yung ikalawang pasyente na sinusundan namin, ay kami na agad ang ipinatawag sa loob.
Nag-aalangan pa nga kami noon kasi may pila nga. Pero mauna na raw kami. Pagpasok sa loob, ay agad siyang pinaupo sa harap ng albularyo. Tinignan-tignan siya. Tapos nagsimula na itong magdasal. Nagulat pa kami nung sabihin ng albularyo na hindi lang daw kinukulam yung kapatid ko. Ginayuma rin daw ito. Medyo limot ko na yung ibang ginawa. Basta ang naaalala ko, tinutusok-tusok ng parang palito yung daliri ni Utol sa kamay. Tapos nasasaktan siya nun. Sigaw siya ng sigaw. Tapos yung boses niya, ang nipis na parang pangmatanda. Kinakausap siya ng albularyo. Tinatanong kung sino ito. Bakit niya kinulam si Utol? Anong kasalanan? Ang sabi nung nakasanib daw ay napag-utusan lang daw siya. Malaki raw ang galit kay Utol nung nag-utos sa kanya. Ang ikinagulat namin ay matandang lalaki daw yung nagpakulam sa kapatid ko. Nung time na to, wala pa kaming alam sa pinagagagawa ni Utol. Kaya nagtataka kami kung bakit siya ipapakulam ng isang matandang lalaki. Inutusan ng albularyo yung nakasanib sa katawan ni Utol na alisin lahat ng inilagay niyang sakit sa kapatid ko. Ayaw pang sumunod nito nung una, kaya tinusok-tusok pa ng albularyo yung tiyan ni Utol. Nagsisisigaw siya sa sakit. Kalaunan din naman ay pumayag na rin ito. Tapos pinagpagpagpag ni Alfred yung katawan niya, yung parang naghihilod. Pagkatapos nun, ang naaalala ko, biglang hinimatay si Utol. Ginising lang siya ng albularyo, tapos kinausap. Tinatanong-tanong kung may masakit pa sa kanya. Dito kami mas nagulat, Boss Kira. Yung bukol niya sa kilikili, biglang humupa. Hindi naman siya totally nawala, pero ang laki ng ihinupa nito, pati yung sa singit. Pagkatapos nun, dinasalan pa siya. Para naman daw yun sa gayuma. Pinausukan siya habang may sinasambit na kung anong dasal si Manong. Tapos maya-maya, parang biglang nagulat si Utol. Para ba siyang biglang natauhan? Para siyang may pinakikiramdaman na kung ano. Pagkatapos ng gamutan, binigyan pa siya ng pangontra. Huwag daw niyang ihihiwalay yon sa katawan niya. Pag-uwi namin, ay nakakalakad na ng kanya ang kapatid ko. Nakababa na rin yung braso niya. Laking pasasalamat talaga namin noon sa albularyo, pati na rin sa tita namin. Nagstay pa ako ng isang araw pa sa amin bago ko tuluyang bumalik sa Manila. Doon niya na nakwento sa amin ang mga nangyari. Hirap na kami noon na paniwalaan na napasok siya sa ganong sitwasyon. Pero may mas nakakabaliw pa pala doon. Ilang araw lang mula nang makabalik ako ng Manila, tinawagan ako ni Utol. Nakausap niya pa raw si Christina at di daw siya makapaniwala sa mga sinabi nito. Matagal na daw pala siyang kilala nito bago pa sila magkita sa bar. Matagal na daw pala kasi nilang pinaghihinalaan na may kalaguyo ang daddy niya, kaya hinuhuli talaga nila ito. Pero hindi sila makapaniwala na lalaki pala ang kinababaliwan at pinagwawaldasan nito ng pera. Hindi matanggap ng mami niya at sa galit nakabuo sila ng plano para makaganti rito. At ayun na nga, ginayuma niya raw ang kapatid ko at ginawa para daw gulatin at pagsilosin ng tatay niya. Hanggang sa magalit daw ito at paghiwalayin sila at sa kanila ito paaaminin. Pero hanggang dun lang daw ang plano nila. Hindi nila binalak o naisip man lang na ipakulam siya. Pero kami, alam na namin kung sino nga ba talaga ang nagpakulam kay Utol. At sinabi niya yon kay Christina. Hindi na namin pinalak na gumante. Kahit na ang sarap-sarap sanang gumante. Pwede daw pala kasi na ibalik sa kumulam o sa nagpakulam
yung sakit na ibinigay sa'yo. Pero karma naman daw ang babalik sa'yo. Kaya hinayaan na lang namin. Total, may mali din naman ang kapatid ko. Sa ngayon po ay may sari-sarili na kaming pamilya ni Utol. Pero di naman kami nakakalimot na dumalaw at magkita-kita sa bahay ng parents namin. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Pasensya na at napahaba masyado. Mahirap paniwalaan, pero nangyari po talaga eh. Pero sana kapulutan ng aral. Ingat po. Salamat at pagpalain po tayong lahat. Pang-ambag po, Sir Kira. Medyo fresh pa. Kanina lang ito nangyari kaya isinulat ko agad. Baka kasi makalimutan ko pa. Jack nga po pala. Hello po sa inyo at sa mga nakikinig sa podcast mo. Naikli lang po itong kwento ko at mainit-init pa. So nangyari po ito dito sa bahay namin. Meron po kaming tindahan sa harap lang ng bahay namin. Tabi lang ng main road ito. Kaya medyo marami-rami din ang nabili. Meron kaming isang customer na may anak na makulit. Nasa grade 4 or grade 5 ata siya. Palagi siyang nagka-cutting class. Tapos madalas tumatambay sa tapat ng tindahan namin. Nung una, sa may sementong upuan na pahaba siya tumatambay. Pero mula nung sinisita na namin siya at sinasabing isusumbong siya sa nanay niya, sa may sulok na siya pumupwesto, sa medyo tago at di namin kita mula sa loob. Napapansin na lang namin siya kapag napapasulyap kami sa CCTV. Kaya sisitahin namin siya tapos bigla siyang tatakbo palayo. Ilang beses na rin namin siyang naisumbong sa nanay niya. Napagalitan at napalo na rin nga siya. Pero ewan ko, lagi pa rin siyang nagkakating. Siguro may problema siya sa school o baka may iniiwasan. Tawagin na lang pala natin siyang Toto. Tas Aling Ines naman yung nanay niya. So eto na. Kaninang magtatanghali. Siguro mga 10 or 11 yon. Kaming dalawa lang ng ate ang bantay sa tindahan. Kasi si mama nagluluto ng pananghalian namin. Si ate nagbebenta sa bumibiling customer. Ako naman kakaupo ko lang nun sa may kaha. Meron kasing table si mama na parang mini office niya sa tindahan. Andun yung kaha, mga borloloy niya, pati na yung CCTV monitor. So pag upo ko, napasulyap ako sa monitor. Nakita ko na naman si Toto sa gilid ng tindahan. Nakaupo siya doon sa sulok, halatang nagtatago. Kaya sinabi ko yun kay ate. Te, andyan na naman si Toto sa gilid oh. Cutting na naman yan. So binuksan ni ate yung sarahan ng tindahan para silipin si Toto at sabihang umuwi na. Kundi isusumbong namin siya sa mama niya. Kaso pagsilip daw ni ate, wala naman daw ito. Nagtaka ako kasi nakatingin pa rin naman ako sa monitor at kitang-kita ng dalawang mata ko na nandoon si Toto. Ha? Andyan sa gilid nagtatago. Pilit ko pa kay ate. Kunot noo siyang lumapit sa akin at tumingin sa monitor. Bawo nga no, di ko kasi kita dito eh. Sabi pa ni ate. Hoy Toto, nag-cutting ka na naman no? Umuwi ka na nga sa inyo. Malakas na sabi ni ate habang palabas siya sa harap ng tindahan para sabihan si Toto. Pero natigilan siya. Sabay nagmamadaling pumasok sa tindahan. Mabilis siyang lumapit sa akin sabay tingin sa monitor. Nagulat ako nang bigla niya akong hilahin papasok ng bahay. Sabay para siyang maiiyak na tinatawag si mama. Ma! Ma!
Nagulat si mama kasi akala niya kung anong nangyari. Ako naman naguguluhan kay ate. Ma, si Toto, tingnan mo, bilis! Nagmamadaling hinila din ni ate si mama pabalik sa tindahan. Pagtingin namin sa monitor, wala na si Toto sa gilid ng tindahan. Ayan na, wala, sabi pa ni ate. Tinanong namin siya kung ano bang nangyari kasi naguguluhan na kami at kinakabahan sa kanya. Sabi niya, pagtingin daw kasi niya sa labas nung una, wala talaga si Toto. Pero dahil nga nakita namin siya sa monitor, nilabas niya na para daw sure. Pero nung tingnan niya, wala daw talagang Toto sa labas. Kaya kinilabutan na siya nung pagtingin niya ulit sa monitor ay nandoon pa rin si Toto sa sulok. Taragis, taas talaga lahat ng balahibo namin nun sa kilabot. Sabi ni mama, magdasal daw kami dahil hindi daw magandang pangitain yon. Di ko po alam kung anong nangyari sa bata, pero sana okay lang siya at walang nangyaring masama. Yun lang po, Sir Kira. Sabi ko pa sa intro, maikli lang ito, pero mukhang napahaba din. Sana maisama po sa uploads nyo itong story namin ni ate. Salamat po and more power. Not so good morning po, Sir Kira. May update po ako about kay Toto. Sana maihabol po ito sa kwento ko. Sad news po. Patay na po si Toto. Kagabi po iniuwi yung labi niya sa kanila. Bale, nakaburol na po siya ngayon. Nakilamay po kami kagabi, kaya nakakwentuhan namin si Aling Ines. Kwento niya, umaga pa lang daw po nung tinawagan siya ng teacher ni Toto. Pinapupunta siya sa ospital dahil nasagasaan daw yung anak niya. Doon lang din halos sa tapat ng school, kaya nakita pa ng guard nung pinagkakaguluhan na ng mga tao. Kaya nai-report agad sa kanila. Pero hindi na rin daw niya naabutang buhay yung anak niya dahil dead on arrival daw si Toto. Yun lang po, Sir Kira. Nakakalungkot lang. Pero mas lalo kami kinilabutan noon nung malaman namin yung kwento. Ibig sabihin pala, kaluluwa na lang niya yung nakita namin sa CCTV nung umaga. RIP kay Toto. Magandang araw, Sir Kira. Tawagin niyo na lang po akong Mylene. Kwento ko lang po itong karanasan ko sa pamangkin ko. Turning 5 years old po siya nung mangyari to. Nasa Manila kasi ako nagtatrabaho at sila ate naman nasa Quezon. Tawagin na lang natin yung pamangkin ko sa pangalang Hana. Siya ang unang apo nila mama at unang pamangkin ko naman. Kaya malapit talaga siya sa akin. Kaya bago ang 5th birthday niya, pinlano ko na talaga na mag-leave para makasama sa birthday celebration niya. Nasa bahay na ako bago pa ang mismong birthday ni Hana. Hindi pa kami nagkikita kahit pa nasa katabing bahay lang namin sila. Malakas kasi ang bati ko o yung usog ko. Kaya kapag ganong pagod ako galing sa malayong biyahe, ipinagpapabukas ko na ang pagpapakita sa kanila. Kahit sila mama iniwasan ko nung makauwi ako. Alam naman nila yon. Ilang beses na din kasi silang nagkasakit dahil sa akin. Kaya iwas na iwas ako. Hapon na nung makarating ako. Kaya itinulog ko na lang yon para makapagpahinga din. Nung magising naman ako ay 9:00 na ng gabi. Pagtingin ko sa cellphone, nakita kong nag-message si mama. Nasa kwarto na sila
at nakaayos na ang pagkain ko sa mesa. Nag-message din ako. Tinanong ko kung wala na bang tao sa sala. Sumagot din naman sila agad na wala na. Kaya mabilis akong lumabas at kinuha ko na lang yung pagkain ko. Tapos bumalik na ako sa kwarto. Iba pa din ang sigurado. At least makakalabas sila ng kwarto kapag kailangan. Sa kalagitnaan ng pagkain ko, nadinig ko na may kumatok sa pinto ko at tinawag ako. "Tita?" Boses yun ni Hana. Napatigil ako sa pagkain kasi alam naman ni ate na hindi ko pwedeng kitain ang anak niya kapag ganoong pagod ako sa biyahe. Bukod doon, nagising din ako na nagugutom kaya mas lalong hindi pwede. Minessage ko si ate. Sinabi ko na kunin niya yung anak niya sa bahay dahil baka mausog ko siya. Nakatingin lang ako sa pinto ko na patuloy pa din na may kumakatok kahit pa hindi ko sinasagot. Ang kaso hindi pa nababasa ni ate yung message ko kaya nagsalita na ako. "Hana, bukas na lang tayo magkita ha. Pagod si tita eh." Tapos natahimik ito. Hindi ko alam kung umalis na ba si Hana o hindi pa. Pero nag-aabang pa din ako kung sasagot pa ba siya o hindi na. Susubo na sana ako ng pagkain ko nung madinig kong tumawa siya. Tapos nagsabi siya ng "Okay." Napabulol pa. Natawa na lang din ako kaya tinuloy ko na ulit yung pagkain ko. Pagkatapos kong kumain, saktong tumunog yung cellphone ko. Sinagot ko yung video call ni ate. Nakatapat yung video niya sa natutulog na si Hana. Tinanong niya ako agad, ano daw bang pinagsasasabi ko sa chat? Kanina pa daw tulog si Hana sa kwarto nila. Kakatapos lang din daw niyang maghugas ng pinggan, kaya nun lang niya nabasa yung chat ko. Sinabi ko agad sa kanya yung katok sa kwarto ko. At yung sinabi ko na bukas na kami magkita. Pero tinawanan niya lang ako. Pagkababa ng call, mabilis akong lumabas ng kwarto para dalhin na sa lababo yung pinagkainan ko. Tapos bumalik na agad ako sa kwarto. Hindi na ako naghugas dahil natakot ako. Fast forward po. Mabilis na natapos yung paparty nila para kay Hana. Pagod na pagod ako. Pero si Hana, parang hindi nauubusan ng energy. Nung mag-uwian na kasi yung mga bisita, nag-open na kami agad ng mga regalo sa kanya. At nakipaglaro din ako sa kanya. Tapos maya-maya napansin ko, nakatingin lang siya sa akin at nakangiti. Kaya tinanong ko siya kung masaya ba siya. Sumagot naman siya ng oo. Kasi madami daw siyang bagong toys at clothes. Inisa-isa din kasi namin na isukat yung mga dress na regalo sa kanya. Tapos tinanong niya ako, "Tita, magkikita kayo mamaya?" Ninok ako. "Ni Hana, yung kalaro ko, nakamukha ko." Parang gusto ko na agad umuwi no ng Maynila sa sinabi niyang yun. Pero syempre, kinalma ko lang yung sarili ko. "Sino nagsabi niyan sa'yo? Si mama mo no?" Kako pa. Yung para bang binibiro ko pa siya. Parang ang tagal-tagal nung sumagot siya kasi busy siyang naglalaro ng mga toys niya eh. Tapos sabi niya, "No po, siya po yung nagsabi tita." Sabay turo sa bandang likod ko. Diyos ko, grabe yung kilabot ko talaga nun. Mabilis kong nilingon yung likod ko pero wala naman akong nakita. Tas sabi niya, "Mamaya pa daw tita, hindi mo pa daw siya makikita." Halos tawagin ko na lahat ng kilala kong santo noon, Sir Kira, at gusto ko na agad makauwi ng Manila. Hindi siya mukhang nagbibiro sa sinasabi niya eh. Nung makita ko si ate, tumayo ako agad at tinanong siya kung may sinabi ba siya kay Hana dun sa nangyari nung gabi. Pero wala naman daw. Mukha din siyang seryoso talaga.
Saka ko siya tinanong kung mayroon bang imaginary friend si Hana. Oo daw, sabi ni ate. At sinabi niyang normal naman daw yun sa bata. Lalo pa at wala itong kalaro madalas. Kaya sinabi ko na sa kanya yung mga sinabi sa akin ni Hana nung naglalaro kami. Hindi din siya makapaniwala. Hindi din daw niya alam kung paano niyang i-approach si Hana tungkol doon. O kung dapat ba niya itong pagsabihan o kung anong pwedeng gawin. Niyaya ako ni ate na doon na matulog sa kanila kung natatakot ako sa bahay. Siyempre umuo ako. Paalis na din kasi nung gabing yun yung asawa niya, kaya pwede akong makitulog sa tabi nila Hana. Medyo nagsisi ako ng very slight noon, Sir Kira. Kasi kortina lang yung takip ng kwarto nila. Wala silang pinto. So nung maalimpungatan ako, yung kortina agad yung unang bumungad sa akin. Nililipad yun ng hangin at kitang kita ko ang nakangiting si Hana mula doon. Napatalokbong ako ng kumot nun. Dama ko kasi sa tiyan ko ang maliit na binti ni Hana na nakadantay pa sa akin. Kaya sigurado kong hindi si Hana yung nasa likod ng kurtina. Nadinig ko pa noon yung mahinang pagtawag niya sa akin ng tita. Gusto ko talagang maiyak na lang noon sa takot. O di kaya himatayin para tapos na. Tapos uuwi na ako agad ng Manila kinabukasan. Pero hindi eh. Ilang beses ko pang nadinig na tinatawag niya akong tita. Hanggang sa mawala na lang yon. Tumitila ako na yung manok nung makatulog ako. Kinabukasan, ikinuwento ko agad yun kay ate. Gusto ko mang isiping panaginip lang ang lahat. Pero kinonfirm ni ate yung nadinig ko. Narinig din daw kasi niya yun. Pero wala naman daw siyang nakitang kamukha ng anak niya. Ilang beses nga daw niyang nadinig ang boses ng anak niya na tinatawag ako. Pero kasi tulog naman daw si Hana sa tabi namin. Nakayakap pa daw siya sa anak niya nung madinig niya yon. Kaya sigurado siyang hindi yun si Hana. Buti na lang din, Sir Kira, at last day ko na yon. Nagbanding na lang kami ni Hana saglit. Tapos umuwi na ako pa Maynila. Sinabihan ko si ate na magpa-bless ng bahay nila. At baka hindi lubayan nung gumagaya kay Hana yung anak niya. Bagong gawa lang din kasi yung bahay nila na yon. At hindi pa nga din talaga tapos. Kaya hindi pa nila napapabless. Anyway, natapos naman na yung bahay nila ngayon. At naipabless na din nila yon. Kaya sana wala na yung batang gumagaya kay Hana. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Pakiayos na lang ng sulat ko. Maraming salamat po. God bless. Hello, Sir Kira. Tawagin niyo na lang po akong Ann. Itong ikukwento ko po ay matagal nang nangyari. Pero nito ko lang nalaman. Hindi po ako proud, Sir Kira. Pero unfortunately, dati po akong kabit. Hindi ko din alam nung una na kabit ako. Kaya sana, huwag niyo po sana akong husgahan. May 2023. Nung makilala ko si Arvin sa wedding ng kaklase ko nung high school. Single ang pakilala niya sa akin at yun din ang alam ng kaibigan ko. Kaya akala ko, malinis ang intensyon niya nung makipagkilala siya sa akin. Nagkaroon kami ng communication through IG at almost every week kung magkita kami. Type ko din kasi siya, kaya binigyan ko ang sarili ko ng pagkakataon na kilalanin siya. Bukod doon, magta-30 na ako nun.
Nasa parte na ako ng buhay ko na gusto ko naman makahanap ng partner sa buhay. Isang taon na kaming magkarelasyon noon nung umuwi siya sa probinsya nila after ng first anniversary namin, which is June 2024. Yes po, isang buwan after naming magkakilala, naging kami. At ayun na nga, umuwi siya ng probinsya niya. At ang dahilan niya, nagkaroon daw ng problema sa bahay nila. Since online lang naman ang trabaho ko, kaya ko siyang samahang umuwi sa kanila. May pera naman kasi ako at may laptop. Kaya kong dalhin ang trabaho ko kahit saang lugar pa yan. Pero sabi niya, ayaw naman daw niyang ipakilala ko sa pamilya niya sa ganoong pagkakataon. Gusto daw niya, kapag inuwi niya ako sa kanila, ay walang ibang dahilan, kundi para magkakilanlan lang kami ng magulang niya. Tinanggap ko naman yung dahilan niya. Tingin ko din kasi noon, pangit nga yung bigla na lang akong susulpot sa bahay nila, gayong may problema sila. Kaya hinayaan ko na. Nanghingi siya sa akin ng pera noon at binigyan ko siya. Walang tanong-tanong, basta nagbigay ako. Updated siya nung nasa biyahe siya pa uwi. Pero bihira kaming magkaroon ng kontak nung nakauwi siya sa kanila. Kasi sobrang hina daw ng signal sa kanila na ipinagpasalamat ko pa. Kasi mahihirapan pala ako sa trabaho ko kung sumama ako sa kanya. Para akong mababaliw noon sa sobrang pagkamiss ko sa kanya. Pero wala akong magawa. Lalo pa nung hindi niya ako ina-update sa mga nangyayari sa kanya. Ni hindi ko din alam kung ano yung problema sa bahay nila na sinasabi niya. Pero kada magme-message siya at manghihingi ng pera, nagpapadala naman ako agad. Napansin yon ng mga kaibigan ko at tinutokso nila ako na sobrang patay na patay naman daw ako sa jowa ko. Pero di ko naman daw maipakilala sa kanila. Kahit mabaliw-baliw na ako sa pagkamis kay Arvin, doon ako nagsimulang mapaisip na oo nga, nag-anniversary na kami ni Arvin pero hindi ko pa rin siya maipakilala sa mga kaibigan ko. Samantalang ilang beses na nila akong sinabihan noon na ipakilala sila kay Arvin na inoohan ko. Pero palaging hindi natutuloy dahil palagi ding busy si Arvin. May 2 buwan nang hindi bumabalik ng QC si Arvin nito at hindi ko din alam kung bakit. Pero ganun pa rin kami. Kada magme-message siya, pera ang kailangan niya na agad ko namang pinapadalhan ng walang tanong-tanong. Dumating sa point na nakakapangutang na ako para lang mabigay yung hinihingi niya. Pero hindi ko pa din yung kinu-question. Panay pa din ang tanong ko kung kailan siya uuwi sa akin dahil sa pagkamiss ko sa kanya. Nung mga panahon na yon, Sir Kira, para talaga akong wala sa wisyo. Basta may sinabi siyang gawin ko, ginagawa ko. Hanggang sa nalaman na yon ng ate ko. Nagkasakit kasi si mama, kaya lumapit siya sa akin para paghatian namin yung gastos sa ospital. Pero wala akong maibigay kasi simot ang savings ko. Alam ng ate ko kung magkano ako sumahod at kung gaano ko katipid pagdating sa sarili ko. Kaya nagtaka siya. Sakto noon, tumawag si Arvin para manghingi ulit ng pera. Pero na-delay ang sahod ko. Wala akong maibigay sa kanya. Nagalit si Arvin noon, kaya mangiyak-ngiyak ako kakasorry sa kanya. Nakita yon ng ate ko at doon na nalaman ni ate ang tungkol kay Arvin. Kinausap niya ako pero wala akong maisagot sa mga tanong niya. Basta ang sabi ko lang, boyfriend ko si Arvin at may problema siya. Nung una, kahit nagagalit na siya sa akin, ay nagtataka siya. Kaya hinayaan niya muna ako at umalis siya ng bahay. Nung mga panahon na to, para kong napapaisip lang saglit tapos makakalimutan ko agad. Kaya hindi ko na nagawang maisip na may mali na sa akin. Kaya laking pasasalamat ko sa ate ko na pinuntahan ako nung araw na yon. Hindi daw siya mapakali nung umuwi siya. Namamroblema na nga siya sa gastos sa nanay namin tapos ganun pa daw ako.
Na-share niya yon sa asawa niya dahil nga naiinis siya sa akin. Ang tanga-tanga ko daw at patay na patay daw ako sa boyfriend ko. Then yung asawa niya ang nagsabi na para daw akong ginayuma. Yung nanay ng asawa ni ate ay faith healer. Kaya halos kalad ka rin ako ng ate ko papunta sa bahay ng in-laws niya. Mapatignan lang ako. Ang naaalala ko na lang sa nangyari sa akin pagdating namin doon ay tinitigan ako ng nanay niya diretso sa mga mata. Pagkatapos nun, wala na akong matandaan sa kung anong ginawa nila. Kwento na lang ni ate, hinimatay ako. Tapos hinayaan na lang nila ako na matulog habang dinadasalan ng mother-in-law niya. Hindi din niya alam kung ano pang ginawa sa akin. Ang mahalaga sa kanya, tumino ang isip ko. Naiyak na lang ako nung ma-realize ko lahat ng pinagagagawa ko. Lalo na sa pera na basta ko na lang pinapadala. Nung araw din na yon mismo, nag-message si Arvin na uuwi na daw siya ng QC dahil miss na daw niya ako. Sinabi ni ate na malamang daw na nalaman na ni Arvin na wala nang bisa yung gayuma sa akin. Kaya uuwi ulit para kitain ako at ulitin ulit yung panggagayuma. Natakot talaga ako. Kaya nagpatulong ako kay ate na maghanap ng ibang malilipatan. Pinagpalit ako ng SIM ni ate at kinuha niya yung SIM card ko para sakyan lang yung mga sinasabi ng lalaki hanggang sa makalipat lang ako. Nung makalipat ako, sinira at tinapon niya na yung dati kong SIM card. Bago ako tuluyang makamove on, minessage ko yung friend ko na ikinasal. Kung sino sa kanila ang kakilala ni Arvin at kung saan nila nakilala. Dating katrabaho daw yon ng asawa niya sa dating trabaho nito. Biniro pa ako ng asawa niya na kung type ko daw si Arvin ay tigilan ko na dahil may asawa at anak na daw yon sa probinsya. Nagulat kaming pareho ng friend ko kasi ang alam niya at pakilala niya sa akin ay single ito. Pero hindi daw pala. Nagsorry sa akin yung friend ko kasi nga isa siya sa nagsabing single yon. Pero syempre, wala naman na kaming magagawa. Sobrang tanga ko lang kasi 1 taon din namang naging kami. Akala ko nun, pareho lang kaming gusto ng privacy kaya hindi kami masyadong nagpo-post ng tungkol sa amin sa social media. Yun pala, dahil may itinatago din siya.